Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa GMA News Online, pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa recommendation ng ICI. 8 kongresista ang nirekomenda na kasuhan. Ang tanong, kasama ba dyan si Martin Romualdez? Yan ang tanong eh. Ito, Ombudsman, ICI wants charges versus 8 salons over flood control anomalies. The Independent Commission for Infrastructure, ICI, has recommended the filing of criminal charges against 8 members of the House of Representatives in connection with the anomalous flood control projects, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya said Friday. Rimulya announced this on the second day of the ICI's turnover of documents on its flood control mess proof at the Office of the Ombudsman in Quezon City. Sabi niya, sa Congress, 8 lang, 8 lang ang nirekomendang kasuhan. 13 House members attended the hearings, but they only suggested 8 to be prosecuted. So, tinignan ko dito sa article, kasama ba si Martin Romualdez? Wala. Anong sinasabi ni Rimulya dito, wala. Hindi niya sinabi kung kasama basta, gano'n lang. 8 kongresista ang nirekomenda na sampahan ng kaso. Ano sa tingin nyo? Kasama ba na inirekomenda ng ICI si Romualdez? 13 ang kongresista na inimbitahan o humarap, sinupwena ng ICI. Kasama dyan si Romualdez, nagpunta siya. Yung next na hearing sana na mag-attend si Romualdez, bigla siyang nag-medical leave. So, hindi na natuloy yung pag-appear sana ni Romualdez. Ganun lang. May sakit ako, medical check-up ako, wala na. Okay. So, kung ako ang yung tatanungin, sa tingin ko wala. Ligtas si Romualdez. Kahit nga sa Blue Ribbon Committee, sinasabi na ni Senator Ping Lacson, mahina ang ating ebidensya laban kay Romualdez. So, wala na talaga. Safe na. Dalawa ang safe na safe dyan. Ang presidente at saka si Martin Romualdez, ligtas na. Ligtas ang may alam. Ligtas ang may Saldico, I don't know kung nirekomenda ng dahil hindi naman nila napatawag si Saldico itong ICI. But Saldico, nandun na, may warrant of arrest na. So far, si Saldico pa lang ang kongresista na may warrant of arrest. At tama nga lang naman. Isa, kung may mga masterminds with S, isa na si Saldico nga mastermind. Kaya lang, hindi niya magawa yung ginawa niya kung wala siyang kasama, walang basbas ng nakakataas. Kaya ngayong affidavit ng mga 18 Marines, importante kasi nag-deliver sila, kasama nila si Saldico, nag-deliver, allegedly sa bahay mismo ng presidente, 2 beses. Isa sa Forbes Park, isa sa Poway, Ilocos Norte. Nag-deliver sila ng mali-maleta sa bahay ni Romualdez. Nag-deliver sila kay Sandro Marcos. Allegedly, nag-deliver sila kay Senator Soto. And then, dami pang mga diniliberan, mga kongresista. So, dapat lang talaga na itong si Saldico maparusahan dahil isa siya sa mastermind sa nakawan. Ang tanong, bakit siya lang? Kaya nga nagsalita na siya sa video, pinapunta ko dito sa abroad, pinagtago, mamaya ayaw na nila akong pabalikin. Romualdez, yun pala, ako ang gagawing punching bag, ako ang kanilang iipitin. Ay, hindi pwede. Yun, sinabi niya. Inuutosan lang daw siya ni Presidente at ni Romualdez. So, kung paniwalaan natin ang salaysay ni Saldico, ang mga nag-uutos sa kanya is si Romualdez at ang Pangulo. Kaya lang, ang mga nag-iimbestiga, wala na.
ICI, ano lang yan, pakitang tao lang yan. Ombudsman, I'm sorry to say, personal opinion ko lang ito. Kahit sinasabi ni Ombudsman Remulla na patas sila, wala nang patas-patas. We were not born yesterday, anong patas? Lacson, sabi niya na ang hearing sa Blue Ribbon dapat ilabas ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan. Correct! Eh bakit ayaw niyang tawagin yung 18? Para malaman kung sino ang nagsisinungaling, sino ang nagsasabi ng katotohanan. The only way, ang isang witness, ma-test mo ang credibility niya is through cross-examination. Ang ginagawa ni Senator Lacson, walang cross-examination, on his own, may conclusion na hindi credible ang mga 18 Marines. Ano ba yun? Excuse me. Naging judge na siya kaagad eh. Investigator at the same time, judge. And wala na tayong magagawa sa ganong istanya. But tayong mga taong bayan, tayo na po ang maghusga po sa kanila. Kung ano ba itong ginagawa nila, para ba sa taong bayan o para sa pinoproteksyonan. So, history will judge their actions. So, wala tayong maasahan na ngayon. Kailang may 2028 pa. Kaya, magtulungan po tayo. Panalunin natin si BP Sara para siguradong may mapanagot sa 2028 and beyond.